Sa isang gabi ng summer noong 1995, isang teenager na lalaki na nagangalang Todd Phillips ang kinuha mula sa kanyang tahanan sa Wisconsin ng isa ring teenager na mas matanda sa kanya na nagangalang Joe Clark. Si Todd ay tiniis ang 2 araw na paghihirap sa mga kamay ni Joe bago nakatakas. Si Joe Clark ay tinagurian na bone breaker killer dahil sa mga karahasan na ginawa niya laban kay Todd Phillips. Ang pagsisiyasat ng mga pulis ay magbubunyag na si Joe ay kumitil ng buhay nang hindi bababa sa isa, at siya ay may mga plano pa na wakasan ang buhay ng mas marami pang iba. Kung hindi dahil sa lakas ng loob ni Tad na lumaban para sa kanyang buhay, maaaring nagtagumpay na sana si Joe sa pagsasagawa ng mas marami pang mga karahasan. Ang July 28, 1995 ay isang normal na Biyernes para sa iba. Nagpasya sina Connie at Donald Phillips na kumain ng hapunan sa labas kasama ang kanilang mga anak. Kasama sa pamilya ang 13 taong gulang na si Tad at ang kanyang 3 kapatid. Lumipat sila sa Baraboo, Wisconsin, 2 linggo pa lamang ang nakakaraan at sinasanay pa ng pamilya ang kanilang sarili sa bagong kapaligiran. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ang pamilya sa kanilang bagong tahanan kung saan pagkauwi ay nanood ng TV si Tad kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Ang mahabang araw ay natapos sa wakas at si Tad ay natulog sa sofa na malimit niyang ginagawa. Bandang 1:30 ng madaling araw, naramdaman ni Thad na may bumuhat sa kanya mula sa sofa. Ilang beses na siyang binubuhat ng kanyang ama papunta sa kanyang silid kapag siya ay nakakatulog sa harap ng TV. Kaya hindi na niya pinansin ang pagbuhat sa kanya at natulog muli. Hindi nagtagal ay nagising muli siya nang ibinaba siya mula sa pagkakabuhat. Naging gulat niya nang makita niya na ang bumuhat pala sa kanya ay isang hindi niya kilala. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng lalaki sa dilim, pero parang hindi siya pamilyar sa boses at itsura nito. Ngunit ang lalaki ay mukhang pala kaibigan, kaya ipinagpalagay ni Thad na siya ay kaibigan ng kanyang mga magulang. Sinabi ng lalaki na kailangan niya ng tulong sa kanyang sasakyan, na naiwan niya sa di kalayuan at hiniling na sundan siya nito. Walang anumang bakas o banta ng panganib, kaya sinundan ni Thad ang hindi kilalang tao nang walang anumang pagtatanong. Sinundan niya ito na naglakad ng halos 1 kilometro patungo sa isang sira-sirang bahay. Unti-unti siyang naghinala nang hiniling ng lalaki na pumasok siya sa loob. Sa loob ng bahay ay nagkalat ang mga basura, panis na mga pagkain, tambak ng maruruming labahan at ang sahig ay tila natatakpan ng mga buhangin at alikabok. Sa loob na ng bahay napansin ni Tad na ang taong sinamahan niya ay hindi pala isang matanda, bagkus ito ay isang binatilyo. Napansin ng lalaki ang pagkalito ni Thad at ipinakilala ang kanyang sarili. Si Joseph Clark ay 17 taong gulang. Siya ay nakatira sa bahay kasama ang kanyang adoptive mother at kapatid, ngunit sa mga panahon na iyon ay ilang araw na siyang nag-iisa sa bahay dahil ang kanyang ina ay nag-babysit sa bahay ng isang kamag-anak. Ipinaliwanag ni Joe sa nalilitong si Thad na magkakaroon ng party sa bahay kasama ang kanyang mga kaibigan at padating na ang kanyang mga bisita. Ang ilan sa mga nakalista na pangalan na kalahok sa party ay kakilala ni Thad sa kanyang bagong paaralan. Dahil dito ay kumalma ang bata dahil naisip niya na maya-maya lamang ay darating din doon ang kanyang mga kaibigan. Tinanong ni Joe si Thad kung gusto niya ang mga laruang kotse at inimbitahan siya sa kanyang silid upang tingnan ang kanyang mga koleksyon. Pumayag si Thad sa alok ni Joe at ang dalawa ay nagtungo sa itaas na palapag ng bahay. Pagkarating sa kwarto ni Joe, tahimik na tiningnan ni Thad ang mga miniature model na nasa mesa hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Sa isang iglap ay biglang nag-iba ang kilos ni Joe at biglang sinalakay si Thad na galit na ibinagsak ito sa kanyang kama. Si Thad ay sumipa at lumaban, ngunit ang 40 kilo na batang lalaki ay walang magawa sa kanyang 2 beses na mas malaking attacker. Ang biglaang pangyayari ay nagdulot ng sobrang takot kay Thad. Ang kanyang determinasyon na makawala mula sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ni Joe ang nagpapalakas sa kanyang loob upang manlaban. Gamit ang mga kamay, mahigpit na hinawakan ni Joe ang mga paa ni Thad at buong pwersa na pinilipit ang binti ng patagilid na dahilan upang mabali ang buto ni Thad sa kanyang paa.
Ang matinding sakit at pagkabigla ang nagpatigil kay Thad para huwag nang manlaban. Nahiga siya saglit sa kama, paralisado at hindi makagalaw. Agad din na tumigil si Joe sa kanyang pag-atake at umupo sa tabi ni Thad sa kama. Yumuko siya at inilagay ang kanyang mga palad sa kanyang ulo at nagsimulang bumulong sa sarili. Sinamantala ni Thad ang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan ay tumalon siya mula sa kama at tumakbo patungo sa pintuan ng kwarto. Ngunit ang pagtakas na may bali sa paa ay mabagal. Sa bawat hakbang niya ay nararamdaman niya ang sakit ng kanyang nabali na buto sa kanyang paa. Sa kabila ng kanyang pinsala, nagawa ni Thad na makatakas pababa ng hagdan patungo sa sala at sa kalagitnaan ng kusina at ilang hakbang na lamang sana ay mararating na niya ang front door, ngunit naabutan siya ni Joe. Itinali siya ni Joe sa kanyang leeg at kinaladkad siya sa sala kung saan inihagis siya sa sofa. Muling inatake ni Joe si Thad at gamit ang kanyang mga kamay ay hinawakan ang kanang binti ni Thad. Gamit ang buong lakas, pilit niyang itinaas ang binti ni Thad sa itaas ng kanyang ulo, sabay idiniin sa may singit at ipinagpatuloy ang pagdiin hanggang sa bumigay ang buto sa kanyang singit at nabali. Hindi agad naramdaman ni Thad ang sakit. Naramdaman na lamang niya ang matinding sakit sa kanyang katawan kasabay ng tunog ng nabali na buto. Dahil sa napakatinding sakit ay nawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Thad pagkaraan ng ilang sandali, ay nakita niya na nakaupo si Joe sa kanyang tabi. Kalmado na parang walang nangyari. At tumigil na ito sa pag-atake sa kanya. Kinausap ni Joe si Thad na parang matalik silang magkaibigan. Na nagkukwento kay Thad ng mga bagay tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya at sa kotse na pag-aari niya na kanyang inaayos sa kanyang libreng oras. Sa kabila ng matinding sakit, sinubukan ni Thad ang kanyang makakaya na makipagkwentuhan at makipagkaibigan kay Joe. Tinanong din niya kung bakit siya sinaktan nito. Sumagot si Joe na nabibighani siya sa tunog ng pagkabali ng buto at nagugustuhan niya ang pisikal na sensasyon ng bumigay na buto. Sinabi rin niya na sinubukan din niyang baliin ang kanyang sariling mga buto, ngunit hindi niya makuha ang mga tamang anggulo upang magtagumpay sa kanyang eksperimento. Ngunit ang pinakakagimbal-gimbal na pahayag ay paparating pa lamang. Sinabi ni Joe na pinahirapan at kinitil niya ang buhay ng dalawa pang batang lalaki. Isa sa kanila ay si Chris Steiner na natagpuan sa ilog noong isang taon. Si Tad ang kanyang pangatlong biktima. Habang nag-uusap sila ni Joe ay nagtingin-tingin siya sa paligid at sinubukang maghanap ng anumang bagay na maaaring magamit niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Ngunit wala siyang makita. Ang tanging nandoon lamang ay mga scrap ng pagkain at tambak ng mga damit. Sa kabilang banda, kahit na kaunting galaw lamang niya ay nagdudulot na ng matinding sakit sa kanyang binti, kaya nanginginig ang kanyang buong katawan sa sakit. At ang pag-atake kay Joe sa ganoong sitwasyon niya ay magiging imposible. Unti-unting nag-umaga at dahil sa kirot na nararamdaman ay hindi nakatulog si Thad kahit saglit. Nakiusap sa kay Joe kung maaaring tawagan niya ang kanyang mga magulang na malamang ay nag-aalala na sa kanya. Ibinaling ni Joe ang kanyang mga mata sa kanya at sa kanyang pagtataka ay inabot sa kanya ni Joe ang telepono. Agad na kinuha niya ang telepono at idinayal ang numero ng kanilang tahanan. Si Joe na nasa gilid na nakatingin sa kanya ay hindi na napigilan ang pagtawa hanggang sa napahagikik na siya. Ang telepono pala na iniabot ni Joe sa kanya ay hindi gumagana at gusto lang niyang makita ang reaksyon ni Thad kapag napagtanto niya na hindi niya makontak ang kanyang mga magulang. Nalungkot si Thad at parang nawalan na siya ng pag-asa. Desperado niyang kinausap si Joe. Nangako siya na hindi siya magsusumbong sa kahit kanino at hindi niya sasabihin kung sino ang gumawa ng pananakit sa kanya basta't pakakawalan lamang siya ni Joe. Ngunit hindi pumayag si Joe sa kanyang mga pakiusap. Sinabi din Joe na walang sino man ang maniniwala sa gayong katawa-tawang kwento. Kinaumagahan, inuulat na ng mga magulang ni Thad sa mga awtoridad ang biglaang pagkawala ng kanilang anak. Takot at pag-aalala ang kanilang naramdaman. Nataranta rin ng mga pulis na nag-imbestiga sa bahay dahil wala silang mahanap na kahit isang palatandaan tungkol sa mga pangyayari ng gabing iyon. Samantala, gumugol ng kalahating araw sa sofa ng sala si Thad kasama si Joe na nanonood ng TV. Walang tigil pa rin siya sa pag-iisip ng paraan kung paano makakatakas o maiwasan man lamang ang susunod na posibleng pag-atake sa kanya. Ang kapayapaan na tumagal ng ilang oras ay natapos nang muling ibinaling ni Joe ang kanyang tingin kay Thad. Binuhat ni Joe si Thad mula sa sofa at dinala muli siya sa kanyang kwarto. Inupuan niya ang nakadapang katawan ni Thad
at hinawakan ang kaliwang paa. Persahang pinilipit ang binti ni Thad hanggang sa bumigay muli ang buto sa isang kalabog at patuloy niya itong pinilipit hanggang sa tuluyan na ngang nabali ang buto nito. Buong lakas na nanlaban si Thad, sinuntok si Joe sa likod ng ulo, ngunit tila walang epekto ito. Kung mayroon man, yun ay ang lalong pagsalakay sa kanya ni Joe. Binitawan ni Joe ang kanyang paa at muli siyang sinuntok at idiniin ang unan sa kanyang mukha. Pinagbantaan siya ni Joe na siya ay sasakalin o kaya ay susunod na babaliin ang kanyang leeg kapag patuloy siyang manlalaban. Natakot si Tad na baka totohanin ni Joe ang kanyang pagbabanta kaya't sumuko na lamang siya at hindi na nanlaban pa. Nagpatuloy ang banta ng karahasan sa natitirang bahagi ng araw na iyon. At sa buong araw din na iyon, ay ilang beses na lumabas ng bakuran si Joe na sinusubukang paandarin ang kanyang sasakyan. Ngunit ilang beses din siyang bumalik sa loob ng bahay na bigo at inaatake si Tad, pinipilipit at sinusuntok ang kanyang mga binti. May mga itinabing mga bagong puting medyas si Joe sa itaas na drawer ng kanyang aparador sa kanyang silid. Pagkatapos ng bawat pag-atake, ay ginagamit niya ang mga ito upang gawing bandage sa mga sugat at pinsala sa mga binti ni Thad. Sinabi ni Joe sa kanya na ganoon ang paggamot niya sa mga pinsalang idinulot niya. Matapos ang paglalagay ng mga plaster, ay umupo si Joe sa kanyang tabi at nagparaos ito sa kanyang harapan habang nakatitig sa mga puting medyas na nakabalot sa kanyang mga binti. Nilagyan din ni Joe ng mga braces ang kanyang mga binti at sa ilang mga pagkakataon, pinapatayo siya ni Joe sa kama at pinaglalakad-lakad sa silid gamit ang kanyang mga leg braces para libangin ang sarili. Ang paglalakad sa saklay ay lalong nagdulot sa kanya ng mas matinding pananakit. Muli ay lumabas si Joe upang subukan ulit na ayusin ang kanyang sasakyan at bumalik pagkaraan ng ilang sandali upang ilabas ang kanyang galit kay Thad. Ngunit matapos ng pananakit, ay binalot niya ulit ng puting medyas at nilagyan ng braces ang mga binti ni Thad. Pagsapit ng gabi, ang mga paa at hita ni Thad ay sobrang namagana. Kinagabihan, sa wakas ay iniwan ni Joe si Thad ng mag-isa at lumabas upang makipag-date sa kanyang 13 taong gulang na kasintahan. Hindi gumalaw si Thad sa kama at nagmasid lamang habang pinakikinggan niya ang pag-andar ng sasakyan sa bakuran. Bago ang pag-alis ni Joe ng gabing iyon, ay nakarinig si Thad ng mga mahinang pag-uusap sa ibaba. Sinubukan niyang kanyang makakaya na pakinggan din ang kausap ni Joe, ngunit ang boses lamang ni Joe ang kanyang naririnig. Napagtanto niya na may gumaganang telepono sa ibaba ng bahay. Kaya naisip niya na kailangan niyang makatawag sa telepono para makahingi ng tulong. Nag-aalala at natatakot, ngunit walang oras para mag-alinlangan, dahil hindi niya alam kung gaano katagal na mawawala si Joe. Agad niyang sinimulan ang mabagal na paglalakad patungo sa hagdan. Ang kirot na nagmumula sa kanyang mga binti ay napakatindi kaya't ilang beses siyang nawalan ng malay. Pagkarating sa may hagdan, napagtanto ni Thad na masyadong mabagal at mahihirapan siyang makakababa gamit ang kanyang mga paa. Kaya naisip niya na magpadausdos na lamang pababa, ngunit tumama ng napakalakas sa sahig ng sala ang kanyang ulo dahilan upang mawalan ulit siya ng malay. Nang magkamalay ay kinaladkad niya ang kanyang sarili sa sala gamit ang kanyang mga kamay. Napakabagal ng pag-usad at pagkarating sa gitna ng sala, nagkatotoo ang kanyang kinakatakutan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa harapan. Pagkarating ni Joe sa sala ay nagulat siya nang makitang nakahandusay sa gitna ng sahig si Thad. Sa pilitan niyang kinaladkad si Thad pabalik sa kanyang silid sa itaas na palapag at inatake ito ng walang humpay. Matapos tanggalin ang leg braces at medyas, pinilipit niya ang namamagang paa ni Thad at lumundag sa kanyang dibdib na nagdulot ng maraming bali sa tadyang ni Thad. Matapos mailabas ni Joe ang kanyang galit, ay binuhat niya si Thad sa sofa sa baba kung saan ay muli niyang ginamot ang kanyang mga sugat sa mga binti gamit ang mga bandage at puting medyas. Maya-maya ay nawalan na naman ng malay si Thad sa gabing iyon. Nang muling magising si Thad sa linggo ng umaga, sobrang namamaga na ang kanyang mga binti. Naninilaw na at natatakpan ng mga pasa. Ang sakit ay hindi na niya makaya at nahihirapan siyang huminga. Alam ni Thad na patuloy pa rin ang hirap na kanyang mararanasan at ang pinakakinatatakutan niya ay ang magaya siya sa dalawang naunang biktima ni Joe. Ngunit sa kabila nun ay wala sa isip niya ang sumuko. Naniniwala siya na magkakaroon ulit siya ng pagkakataong makatakas at ang pagnanais na makitang muli ang kanyang pamilya ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Habang patuloy ang pagdaan ng oras sa araw na iyon, patuloy rin ang paulit-ulit na pananakit ni Joe sa kanya kagaya ng nakaraang araw.
Ngunit sa pagkakataong ito ay mas naging marahas si Joe sa kanya dahil sa kanyang pagtatangkang pagtakas. Hindi na pahihintulutan ni Joe na maulit muli iyon. Kaya binali niya ang magkabilang tuhod ni Thad sa pamamagitan ng pagtalon nito sa kanyang mga binti. Nabali ng husto ang kanang tuhod ni Thad na umusli ang buto sa kabilang bahagi ng binti. Kinagabihan ay nakatakdang umalis muli ng bahay si Joe. Sa pagkakataong ito ay dadalo siya sa party ng kanyang kaibigan kung saan nangako siyang darating kasama ang kanyang kasintahan. Dahil sa takot sa mga pangyayari noong nakaraang gabi, ay ikinulong niya si Thad sa closet ng kanyang kwarto. Tahimik na nakaupo si Thad sa gitna ng mga gamit hanggang sa marinig niyang umandar muli ang sasakyan at umalis sa bakuran. Naghintay muna siya ng ilang saglit bago siya naglakas ng loob na kumilos. Sobrang napakadilim sa closet kaya wala siyang makita. Gamit ang mga kamay ay kinapa niya ang paligid. Sa kabutihang palad ay may nahanap siya na electric guitar at yun ang ginamit niya upang buong lakas na hampasin ang pinto hanggang sa tuluyang bumigay ang kandado. Muli ay tiniis niya ang kirot na nararamdaman para makababa sa hagdan. At ilang beses din siyang nawalan ng malay, ngunit sa kabila ng pagod, dehydration at internal bleeding ay hindi siya sumuko. Sa pagkakataong ito, nagantihan sa wakas ang kanyang pagsusumikap. Nagawa niyang kaladkarin ang sarili sa sala, patungo sa kusina, at napansin niya ang isang telepono na nakakabit sa dingding sa tabi ng pinto. Nagawa niya na masungkit ang handset ng telepono. Nang marinig niya ang steady dial tone na nagmumula sa maliit na speaker, ay nakahinga siya ng maluwag. Ang telepono ay gumagana. Higit pa rito, ang dialer ay matatagpuan mismo sa handset, kaya sa wakas ay matagumpay na nakatawag siya ng tulong. Hindi maibigay ni Thad sa operator ng 911 ang kanyang eksaktong lokasyon. Ngunit sinabing ang tumangay sa kanya ay si Joe Clark. Matapos ang maikling palitan ng mga salita sa pagitan ng emergency worker at ng pulis, naging malinaw na ito ay isang tao na kilala na ng pulisya at ang emergency center ay nagpadala ng patrol sa address ng suspect. Mabilis na dumating ang mga pulis sa bahay. Ang bahay ay napakagulo at sa gitna ng lahat ng kalat, natagpuan nila ang nakahiga at may malay pa na isang batang lalaki sa kusina na bali ang mga paa. Ang 43 oras na bangungot ay sa wakas ay natapos na. Isinugod si Thad sa ospital kung saan napag-alaman na kung hindi siya nakahingi ng tulong ay maaaring sa loob lamang ng ilang oras ay pwede na siyang bawian ng buhay. Dumanas si Thad ng life-threatening internal bleeding at ayon sa assessment ng doktor, kung hindi naagapan ay maaaring sa loob lamang ng 2 oras ay hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Inilarawan ng ilang doktor na gumamot kay Thad na ang mga pinsala na kanyang natamo ay katulad ng pinsala na maaaring matamo ng isang nabangga ng sasakyan. Nabali ang magkabilang binti niya at halos lahat ng tadyag nito ay nabali. Na-damage din ang kanyang ilang blood vessels, nerves at muscles sa mga binti na nagdulot ng pagdurugo at matinding pamamaga. Agad na sinimulan ang paghahanap sa hinihinalang salarin, ngunit hindi nila ito matagpuan. Hinalughog ng mga otoridad ang ilang mga apartment sa mga kalapit na lugar kung saan nag-oorganisa ng mga party. Ngunit sa huli ay napagpasyahan nila na isailalim sa obserbasyon ang bahay at hintayin na umuwi ang suspect. 4 oras pagkatapos ng tawag ni Thad sa 911, sa wakas ay umuwi si Joe at naaresto. Si Joe Clark ay kinasuhan ng attempted first-degree murder, inflicting serious bodily injury on a child, inflicting emotional distress on a child, enticing a minor, at disorderly conduct. Sa trial na nagsimula noong September 16, 1996, si Joe Clark ay nagplead ng not guilty sa mga krimen na binanggit ang kanyang mental health. Sinabi ni Joe na halos wala siyang naaalala sa mga kaganapan sa 2 araw na iyon. Konti lamang ang kanyang naaalala tulad ng pagkakahanap niya sa isang batang lalaki na umiiyak sa kanyang kama na durog ang 2 paa nito. Sinabi pa niya na nagpanik siya at sinubukang gamutin ang mga bali na binti nito sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit hindi siya makapagbigay ng makatwirang paliwanag kung bakit hindi niya iniulat ang insidente sa emergency center. Ayon sa depensa, may 2 dahilan kung bakit nagka-amnesia si Joe. Una, ang kanyang biological mother ay nagdulot ng pinsala sa brain development niya dahil sa paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot noong ipinagbubuntis niya si Joe. Sa pangalawang dahilan, nagpakita ang depensa ng subdural hematoma
na resulta ng isang bicycle accident ilang taon na ang nakalilipas. Ang pagkabagok ng ulo ni Joe ay naging sanhi di umano ng pag-ipon ng dugo sa pagitan ng kanyang utak at bungo. Habang dinidinig sa korte ang kaso, ay sumailalim na si Thad sa iba't ibang operasyon. Ngunit nagsisimula pa lamang ang kanyang rehabilitasyon. Hindi ito naging hadlang upang hindi niya harapin ang bumihag sa kanya at tumestigo sa korte laban sa salarin. Sa panahon ng investigasyon, isang nakakatakot na detalye ang natuklasan ng mga pulis sa silid ni Joe. Natagpuan nila ang isang notebook sa silid na naglalaman ng tatlong magkakahiwalay na column na may pamagat na Get to Know, Can't Wait at Leg Thing. Sa ilalim ng mga headings, inilista ni Joe ang mga pangalan ng kabuuang 29 na batang lalaki na nakatira sa mga kalapit na lugar. Itinuring ng mga autoridad na malamang na ang mga taong pinangalanan sa ilalim ng heading na Leg Thing ay maaaring mga target na biktima na makakaranas ng parehong kapalaran kay Thad. Ngunit itinanggi ito ni Joe at sinabi na ang notebook ay nakalimutan ng kanyang kaibigan at kinilala lamang ang 4 sa 29 na pangalan na nakalista doon. Ayon pa sa kanya, ito ay hindi niya sulat kamay. Gaya ng inaasahan, hindi pinaniwalaan ng hurado ang mga paliwanag ng depensa at si Joe Clark ay nasintensyahan ng 100 na taon na pagkakakulong. Bukod pa dito, ay inutusan siyang bayaran ang kanyang biktima ng $21 million. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Sinabi ni Thad na isiniwalat din ni Diyos sa kanya ang pagkitil sa buhay ng dalawa pang lalaki, kung saan isa lang sa mga biktima ang kanyang natatandaan. Ang pangalan ng biktima ay Chris Steiner, isang batang lalaki na natagpuan sa Wisconsin River noong July 1994. Dahil sa bagong impormasyon na ito, muling binuksan ang investigasyon ng kaso. Dahil ang material sa pagsisiyasat na may kaugnayan sa kaso ng bata ay hindi naglalaman ng sapat na impormasyon, nagpasya ang mga otoridad na hukayin ang katawan ni Chris para sa karagdagang investigasyon. Muling sinuri ang mga paa at napag-alamang may 4 na bali sa bawat paa ang biktima na halos eksaktong katumbas ng mga pinsalang natamo ni Thad. Naniniwala ang pulisya na naakit ni Joe ang kanyang biktima sa pampang ng Wisconsin River kung saan inatake niya ito at dinurog ang kanyang mga binti bago tuluyang itinapon sa ilog. Nagsimula ang isang bagong trial laban kay Joe noong November 3, 1997. Sa pagkakataong ito, ay kinasuhan siya ng pagpatay kay Chris Steiner. Sa korte, ipinakita ng mga eksperto bilang ebidensya sa judge ang x-ray ng mga pinsala sa mga binti ni Thad at Chris na nagpapakita ng kapansin-pansing pagkakapareho. Sa panahon ng orihinal na investigasyon sa kaso ni Chris, 3 taon na ang nakakaraan, ang pangalan ni Joe Clark ay lumabas. Ngunit dahil sa alibay na ibinigay ng kanyang ina, si Joe ay hindi nakasama sa listahan ng mga suspek. Noong panahong iyon, sinabi ng kanyang ina sa pulisya na si Joe ay magdamag na nasa bahay at sinabing hindi makakaalis si Joe nang hindi niya nalalaman. Sa panahon ng bagong paglilitis, ang alibay ng kanyang ina ay na-question sa pamamagitan ng mga bagong pahayag ng mga saksi, na sinasabing si Joe ay nakitang ilang beses na lumalabas ng bahay tuwing gabi nang hindi nalalaman ng kanyang ina. Sa panahon ng paglilitis, tumestigo din ng ilan sa mga kasamahan ni Joe na nagsasabing sila ay naging target ng patuloy na pambubuli ni Joe. Maging ang isa sa mga guro niya ay nagsabi na si Joe ay nagbanta sa kanya na siya ay papatayin. Isa rin sa mga bilanggo ng Juvenile Correctional Facility ang nagsabi na ipinagtapat sa kanya ni Joe na nilunod niya si Chris sa ilog. Si Joe Clark ay napatunayang nagkasala rin sa pagpatay kay Chris Steiner at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may karagdagang 40 years sa bilangguan ng walang posibilidad na parol. Sa kabila ng mga bangungot na karanasan, nabigyan pa ng isang pagkakataon si Thad na mabuhay. Dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang katapangan, ay nailigtas din niya ang hindi mabilang na iba pang mga posibleng susunod na mga biktima. Sumailalim siya sa maraming operasyon sa sumunod na mga taon at siya ay muling nakalakad. Ngunit siya ay bahagyang pilay. Sa ngayon, si Thad ay nasa 40 taong gulang na at isa na siyang ama, na patuloy na namumuhay kasama ang kanyang pamilya.